ay muli nating pag-usapan itong 20 peso kilo of rice na pinangako ng gobyerno na talagang isusustain nila hanggang 2028. Pero bago natin pag-usapan yan ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang organic food supplement, hindi ito synthetic. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution, mga kaistorya. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide, ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Velox Energy. Dinhinata magpagasolina o magpakrudo sa Velox Energy. Tama naman yon. Tama yon na talagang tuparin ng gobyerno yung pangako nila na 20 pesos. Kasi yun ang pinaka main campaign strategy during the 2022 presidential election kakaroon ng 20 pesos. Pero ang tanong kasi dyan, papaano at bakit? Papaano, anong gagawin at bakit naging 20 pesos ang kilo ng rice? Siguro kung ang rason na nagmura, tama ba? Nagmura yung presyo ng rice ay dahil sa dumarami yung production natin, dumarami yung high quality production of rice. Well, a big round of applause to our government. Pero kung hindi naman ganoong paraan, like nag-subsidize lang yung gobyerno, hindi masyadong maganda. So, sorry, forgive me kasi medyo kinukulangan ako ng word ko. Bakit? Kasi nagbabayad din tayo niyan. In order na ma-reach lang yung 20 pesos ay i-subsidize ng government. Teka, ang tanong ko, yung perang ginagamit ng government to subsidize the price of rice to achieve the 20 pesos, kanino ba galing yan? Galing yan sa buhis natin. Galing yan sa tax. So galing pa rin yan sa atin. Ibig sabihin tayo pa rin ang nagbabayad doon sa rice na yan. So kung i-analyze mo, hindi pa rin talaga nakukuha yung 20 pesos. Ang talagang totoong 20 pesos of rice kung dumami yung production. Kaya nga mga kaistorya, dapat talaga suportahan ng gobyerno ang agrikultura natin. Suportahan talaga. Magkaroon talaga ng malaking pondo dyan sa Department of Agriculture at ma-monitor talaga yung utilization ng pera. Kung meron ng pera, meron ng malaking pondo para talaga magamit sa tama. Suportahan natin yung mga farmers para dumami yung production at mag-develop pa tayo ng maraming mga lupa and develop it into a rice farm. Rice farm. Kasi hindi naman mahirap magtanim dito sa Pilipinas, mga kaistorya. This is an agricultural country. Kaya nga, medyo nakapagtataka nakapagtataka o nakapanlulo mo. Kasi may mga area, may mga lugar sa Pilipinas na ang mga agricultural land ginagawang residential, commercial Ano na lang kakainin natin, mga kaistorya? Ngayon, mag-depend na naman tayo sa export. Kaya nagmamahal ang presyo ng bigas dahil exported. Exported kasi nagdedepende din yan sa value ng dollar kasi dollar ang ginagamit natin. Paano yung magtaas yung dollar? Magtaas yung dollar over peso, ano mangyayari? So magmamahal yung presyo ng mga exported goods natin.
medyo nakakalito. Bakit kailangan pa natin i-export ito? Simply basic lang naman na tanong ito very grade 1 lang naman ito na tanong. Bakit pa tayo mag-i-export ng rice? Pwede naman tayong magtanim dito sa Pilipinas. Ulitin ko, bakit kailangan pa nating mag-export ng rice? Pwede naman tayong magtanim. Pwede namang taniman ng Pilipinas ng maraming rice. Pero hindi export tayo ng export. Actually, mataas na usapan ito kung laliman pa natin, kasi hindi lang naman rice ang ini-export natin marami. Dito lang muna tayo sa rice. Pwede naman nating tutukan ang agrikultura, maglaan tayo ng malaking pondo, mag-research tayo, mag-develop tayo ng maraming mga rice farms para dumami yung production natin. Di ba ito yung concept ko, ito yung idea ko, bawat LGU or bawat probinsya magkaroon ng sariling rice farm nila, enough to supply the needs of their people. Kung ganun mga kaistorya, every LGU, every community, every municipality, city and province, meron silang sariling rice farm para yun ang mag-sustain ng mga pangangailangan ng mga tao nila. In that way mga kaistorya, tataas ang production ng rice. And remember the law of economics, pag marami ang supply over demand, bababa yung presyo. At yun ang totoong 20 pesos. Diba? Kaya nga sinasabi sa balita, palliative lang daw yun, unsustainable Bakit? Kaya lang naman nagiging 20 pesos yan kasi nag-subsidize ang gobyerno. Kunin mo yung subsidy. Hindi ganun ang presyo niyan. Mahal ang presyo niyan. At ito pa, how's the quality? Kumusta ang quality ng rice na yan? Kesa naman, kahit na hindi agaran, ito long term, tutukan natin ang agrikultura, tutukan natin ang rice industry ng Pilipinas, tutukan natin ang rice production. Yun, totoong 20 pesos yun, at siguradong high quality of rice yun mga kaistorya. Ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin? Please write your comments below. At kung ikaw naman ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking FB page or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Magandang araw po.